happy 32K followers, Kalusi Cake. So, ayan, dumadami na talaga tayo, guys. At dahil papakita ko sa inyo kung paano ko kinat ang font na ito. So, basically, we need cling wrap, fondant, and rolling pin. Una, guys, ang tip ko sa fondant, bago gamitin, kailangan siya medyo matigas siya, guys. Ganyan, pliable siya. Kumbaga, hindi siya malagkit. If ever na malagkit yung fondant, kailangan nyo lang siya lagyan ng Tylose powder, tapos masahin nyo, and then iset aside nyo muna, then after 1 hour saka nyo balikan para mag-set yung fondant. And then, ito naman yung cutter na ginagamit ko. So, nabili ko siya sa Sweat Cutter Cebu sa Orange app. Set ko na siya nabili. Meron na siyang uppercase, lowercase, and numbers. Hanapin nyo lang mamaya sa comment section ang link nito. And yung fondant, ganito siya dapat kanipis. Ayan siya, guys. Mas manipis, mas maganda para madali siyang makat. Pahiran nyo ng konting cornstarch yung mat at saka yung fondant para hindi siya madikit doon sa cling wrap pagka tinatanggal na. Ayan, para hindi ka mahirapan tanggalin. Ganyan siya, guys. So, ayan, so pinapatungan ko ng cling wrap yung mismong fondant, then saka ko siya ikakat. Ayan, tapos sinasagad ko talaga siya or dinidiin ko siya doon sa pinakamat para talagang totally magkakat siya ng malinis na malinis. At isa pang tip ulit, para sa cling wrap naman, every time na mag-cut kayo, hanapin nyo yung side na hindi pa siya punit. Kasi kung punit na yan, magmamarka lang din siya doon sa letters ulit na ikakat nyo. So, papangit yung texture. At ito na nga yung kinalabasan, guys. Ayan, super ganda talaga ng font na ito. Ayan, sana ay makatulong sa inyo ang video na ito. Happy baking!